Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome back sa another video. Ngayon po ay kasama natin ang Bristol Invictus 160, isa sa mga option natin sa market na available na scooter na 160cc. So available na po yan dito sa Bristol Group Lucena. Pero kung bago pa lang po sa channel ko, ayun nyo pong kalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell button upang updated sa mga video na i-upload natin, at huwag nyo pong kalimutan i-like ang video na to bilang suporta po sa ating channel. Pero bago tayo magpatuloy, big shoutout muna kay Sir Edgar Mapagdalita from Mapagong, Pagbilao, Quezon. So ito po yung ating ipapakita, as you can see, ito po yung bagong labas ni Bristol na 160cc na Invictus. Alamin po natin lahat sa unit ito, So pakita ko muna sa inyo, walk around ko muna po sa inyo dun sa unit. Kulay gray po yung available na dala natin ngayon. So yan po yung unit. May ano lang tayo ito, may naka-emblem na Bristol. Then may Bristol din dito, Bristol dito. May sticker tayo po dito na Invictus na white and yellow yung combination. May 160 liquid cooled Invictus Bristol doon. So yan lang po yung mga stickers na nilagay po dyan ni Bristol. So unahin po natin yung sukat ng gulong sa unahan. Yan po ay naka 180/14 tubeless. CST po yung ginamit dito ni Bristol, CST. At pagdating po sa kanyang suspension, tayo po ay naka telescopic suspension. Ang braking system, tayo po ay naka disc brake, hindi siya wavy, disc brake. At the same time, tayo po ay naka ABS. At may TCS po tayo dito. So yan po yung kanyang braking system ni Bristol. So goods na goods kasi po siya ay naka ABS na. Then of course, ang headlight niya at ang pormahan, nakikita nyo naman aggressive yung dating. Sabi nila pinagsamang Aerox at Exomax yung kanyang datingan. So totoo naman talaga, napaka-aggressive nung datingan niya. May mga sharp edges tayo dito. Then napakita ko po sa inyo yung ilaw mamaya. Then next po natin yung sukat ng gulong sa likod. Tayo po ay naka 120/70/14. 120 po ang sukat niyan, 70/14 tubeless. Then pagdating po sa kanyang suspension, tayo po ay naka dual shock suspension na adjustable. At the same time, tayo po ay may canister, diba? Kulay gold yung canister natin. At pagdating po sa kanyang braking system, kagandahan dito, naka disc brake ang ating braking system. At the same time, naka ABS. For short, ito pong si Bristol Invictus 160 ay naka dual channel ABS. So goods na goods pagdating sa kanyang braking system, At ang kanya pong meter panel, tayo po ay naka digital meter panel. So i-on po natin yung kanyang ignition. Pakita po natin yung mga information na makikita po natin sa kanyang meter panel. Siya po ay naka, of course, keyless tayo. At the same time, nandyan po yung fuel and seat na button. At the same time, may susi din po tayo, Ito po yung lagay ng susi. Yan, pasok lang natin susi dyan. Alright. At tayo po ay may answer back system. So testingin po natin. Yan po yung ating answer back. Alright. So in case may mga same unit sa parking, madali nating malaman kung alin po yung unit natin doon. Then ito po yung kanyang meter panel. Yan. Makikita po natin dyan, of course, yung ating RPM indicator, time, speedometer, odometer, yung fuel consumption natin, fuel gauge natin, voltmeter, nakalagay din po dyan. Then kapag in-on po natin ignition, may check engine ditong lalabas. Ito sa bandang baba, tayo po may TCS dyan, may ABS. So yung TCS, ito po yung button niya, Pwede nating i-off yan, pwede po nating i-on. Pag i-on po natin, i-long press lang natin yan, ating TCS. Yan po yung mga information na makikita po natin sa kanyang meter panel. At the same time, may set button po tayo dito. Yan po yung set button, Touch lang natin ng konti, konting touch lang, tutunog. Then lilipat na kung ano hanapin natin. Odo, trip 1, trip 2 natin. Odo and trip pala makikita po natin dyan. Hindi siya hard touch, kumbaga tap lang natin ng konti yung screen natin, ay lilipat natin siya automatic. Alright. And of course, sa left portion, ito po yung ating passing light. Kagandahan, may passing light tayo. Then high and low beam button, turn signals.
Yung pong turn signals niya, kagandahan din, nakabukod yung kaliwa, then nakabukod yung kanan. Hindi siya magkasama sa isang indicator, sa isang portion. Then ito po ating busina sa ating left side. At sa bandang kanan naman po, makikita natin yung ating idling system button, ano, o stop and start system natin. Pwede nating i-off, pwede po nating i-on. Switch ng ilaw. Siya po, pag in-on po natin yung ignition niya, wala siyang automatic na daytime running light. Naka-on yung ignition, wala siyang automatic na daytime running light. May sarili po siyang switch. So ito po yung switch niya, no. Bahay natin. Yan. Yan po yung kanyang pinakang daytime running light. So napakaliwanag niyan. Ginamit ko sa gabi. Maliwanag na yung kanyang stock lights, no. Aggressive yung dating, ano. Lahat po yan LED. Lahat LED. Itong ating turn signals, pakita din natin. Turn signals nila po sa baba. Sa baba. Wala lang siyang hazard. Wala lang siyang hazard, no. At silipin po natin yung kanyang under seat compartment. Of course, itapat lang po natin yung ating ignition na to doon sa seat. Yan. Ito po yung kanyang under seat compartment. Duda lang ako dito, no, hindi kasya dito yung full face helmet. But I think yung mga half face helmet, depende sa size, kasya naman. Medyo may kaliitan yung kanyang compartment, pero madami naman tayong gamit na may lalagay din. Then may sabitan tayo dito, no, ng ating helmet. Gusto nating iwanan sa parking. Yung ating helmet, may sabitan naman tayo dito. Kung safe, of course, yung area, no. So yan po yung kanyang under seat compartment. Yung upuan niya, naka-elevate. Yung ating backride naka-elevate. Maganda naman. Finish yung pagkakagawa dito na may mga stitches dito po, ano. Lahat po stock. Itong dala nating unit, lahat wala pang binabago dito. Then ang kanya pong tangke nandito. Kagandahan sa kanyang tangke, tayo po ay yan, oh. Ang laki ng kanyang fuel tank. 10.7 liters yung kasya. So, madalang tayo magpagas kahit sa mga long drive, di ba? Kasi ito, sabi ni Bristol, nag-average po ito ng 45 kilometers per liter. Itong si Invictus 160. So, napaka ano niyan. Ang laki ng kanyang tangke. Medyo mahal nga lang pag tayo magpapa full tank. Then, may side pockets po tayo dito. Sa left portion, yan. Medyo may kaliitan lang yung kanyang side pockets, no? Though kasya naman yung cellphone natin. Kasya. Tingnan natin kung kasya yung cellphone natin. Hindi, alanganin. Siguro pag medyo maliit yung cellphone nyo. Mababaw kasi, then medyo masikip. Yun lang yung disadvantage nito, no? Medyo tinipid yung space dito. Naka USB charging port pa naman, sayang, no? Though kapag medyo maliit naman yung cellphone nyo, siguro pag mga 5 inches ay kasya naman po dito. So yan po yung kanyang side pocket. So sound check po natin, ano, itong si Bristol 160. So pakinig ko po sa inyo yung tunog. Magpapaandar tayo ng unit, of course, ay same nung mga scooter na iba, no. Bigyan natin ng konti yung ating brake. Then yan po yung kanyang tunog. Alright, yung kanyang pipe, tayo po ay may heat guard cover dito. Yan po yung kanyang tunog. Yung kanyang radiator sa part na to, malinis yung pagkaka-wiring niya, no? Malinis. Ating tuntungan ng angkas na piplip. Busina. Alright. Pagdating po sa kanyang makina, tayo po ay naka 4-stroke 160cc, single cylinder, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled, fuel injected, at nagbibigay po yan ng maximum power na 11.8 kilowatts at 8,500 RPM and maximum torque of 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. May bore na 58 mm at may stroke na 56.8 mm. So yan po yung kanyang engine specs.
So kagandahan dyan, fuel injected, at the same time, ang laki ng kanyang tangke. At kita nyo naman yung kanyang radiator. Gandahan din sa kanyang safety features, tayo po ay naka dual channel ABS na may TCS. Ang kanya pong presyo is may SRP na 128,000 pesos. Siya po ay may promo price na 118,900 pesos kung kukunin po natin ng cash. So available po yan dito sa Bristol Group Lucena. So pwede po kayo mag-visit doon, pang mag-inquire. At kung kukunin po natin ng installment, pwede po tayo mag-down payment ng 25,760 pesos. At magmamonthly amortization po tayo ng 3 years na 4,664 pesos. Ito po ay may bigat na 127 kilograms, may ground clearance na 135 mm. So, okay naman yung kanyang ground clearance, hindi naman kababaan masyado. Kumbaga, standard lang doon sa mga scooter. At ang kanyang seat height, medyo mababa, kasi 740 mm, mababa yon. So, naka-center stand, sakyan natin. 5'11 tayo in reference. Ayan lapat na lapat yung paa ko. Kumbaga, mababa eh. Bababa na ako sa kanya. At bulky yung datingan dito po, ikaw ay nakaupo na, bulky. Pwede natin i-stretch yung paa natin. Tayo nangangalay sa biyahe. Ayan po yung ating positioning dito. Upright position dito kay Invictus 160. So, yan po yung kanyang detalye. At yung kanya pong tail light, of course, tail light niya. Sporty yung dating ng tail light. Nakabukod pa rin yung kanyang signal light. Kabukod, lahat LED yan. Then sa plaka, may din tayo, may reflectorized din po tayo dito. Kabilaanan. LED din yung sa ating plate light. So yan po ang Invictus 160. So mag-comment na lang po kayo dyan sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo ang Invictus 160, kung worth it to buy ngayong darating na taon 2025. At isa po yan sa market na makikita natin at available sa Bristol Motorcycle. So this is Blackman Moto. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Ingat po tayo palagi, ride safe, and peace out.